Mayong aga sa inyong mga kauturan. Nagpasalamat kita sa Ginoo sang kaygayonan sa liwat, makatuon kita sa iyang pulong, makasimba kita sa iya, sa sini naton subong nga sitwasyon, kag nagalangtaw kita ayhan nga basi maglawig pa ini, pero ang aton na nga ginatulok diri nga waay na sablagan ang aton nga pagsimba, ang aton pag sunod sa Ginoo. Kabay pa sa sini nga aga, pangayoon tagid sa Ginoo na ang mga encouragement, ang mga pagtuytoy niya sa aton mga dalanon, mahatag niya sa aton labi na gid sa halin sa iyang pulong. Kag dako gid ang akon nga pangamuyo sa tagsa-tagsa sa aton. Malabot na kita mga anom ka bulan sang kasubong sini nga sitwasyon. Pero naintindihan ta gid nga kun ang Ginoo among upod naton, siya ang magagiya, siya ang magatuytoy sa aton mga dalanon, kay nakabalo gid kita na siya among aton nga Dios nga waay nagsala, kag indi siya magsala man sa iyang plano sa imo kag sa akon, kag kabay pa ang tinutuyo niya sa aton sa sini nga pandemic, malabot gid naton sa aton nga mga kabuhi. Magapangamuyo anay kita antes kita magsugod sa pagtuon sa iyang pulong. Ginoo, salamat sang kaygayonan nga kami makatipon sa sini nga aga sa pagtuon sa iyang mga pulong. Ginoo, amo ini ang pabakod nga ginhatag mo sa amon through all these months. Kag kung hindi Ginoo, tungod sa imo, sa imong presensya, tungod sa imong mga pulong nga amo Ginoo ang nagapakighambal sa amon. Kag hindi lang Ginoo sa kabuhi nga nangin kasubong sini, kung hindi Ginoo ginatudloan mo kami kung paano gid kami magkabuhi, how to live our lives before you. Galamiton mo lang Ginoo ang ini nga pandemic para tudloan mo kami sa mga leksyon sa kabuhi. So salamat Ginoo, kag gabay pa magakabuhi kami suno sa imong pulong, suno sang imo Ginoo nga plano tinutuyo sa amon kabuhi. So Lord, bless our time together, we pray in Jesus name. Amen. Sa sini nga aga naglabot na kita sa bahin sang ginatun-an naton diri sa Psalm 23, diri sa verse 3. Ang verse 1 naghambal, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. And verse 3, He restoreth my soul. Ang next dira nga phrase naghambal sa aton, He leadeth me in the paths of righteousness for His name sake. Sa sining aga luyag ko pagdalon sa inyo ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, shortcut or God's path. Diri na naton kuhaon ang ini nga pangunahuna kag pamalandong sa sining nga phrase, He leadeth me in the paths of righteousness. Ang background sang sining dinalan sang kasulatan labi na gid sa lugar didto sa Israel, magabulig sa aton kung ano gid ang tinutuyo ni David sang pagpalantaw sa aton sang sining phrase. Ang nakabisita sa sining lugar labi na gid sa Judean Hills kag sa Judean Valleys, aton makita nga especially kung summer kag autumn, halos daw disyerto lang ang makita mo. Muna nga may iban gani nga naghatag sang mga comments nila nga kung nakita pala nila ang mga karnero nga naghalab sa sining Judean desert, mambasla ano ni nga klase nga mga sapat man? Ano ni ginakaon nila? Balas o kun mga bato? Kay daw ay kagid sang makita nga halalbon. Anyat sa aton nga gitun-an sa mga nagliligad, nakita naton that every night or 2 nights or 3 nights nga hindi ini maagyan ayhan sa mga karnero, may mga hilamon nga nagatubo nga kung diin amo ni ang ilang nga pagkaon sa adlaw-adlaw nga tanan. In other words, they almost live day to day lang gid sa sining nga mga hilamon, gagmay nga mga hilamon, lipot nga mga hilamon nga nagatubo nga kung diin amo ini ang ilang nga pagkaon. So ang ina nga shepherd nila every day dalon niya ini sila diri sa sining nga mga Judean valleys, Judean hills nga kung diin makakita sang halalbon ang ini nga mga karnero. Now, ang dinalan sang kasulatan, naghambal diri sa aton, He leadeth me in the paths of righteousness. Dako ang background sang sitwasyon kag geography na kung diin natabo ini didto sa Palestine. Kung naton lang taon ini ang mga Judean Hills, may ara sina sang mga parte nga tam-an gid ya ka nga daw taklaron gid nga hindi pwede ini siya masaka sa mga karnero. Kag kung matabo man gid nga mag-try sila magsaka, madagdag lang sila. So may mga tinion naman nga tungod kay damo sang mga dalagko nga bato. Do hindi kita makaubos paminsar paano ni nila makatabok pakadto didto o kung makasaka ini sila.
So kung lang tawon lang naton nga nagatulog kita sa mga hills, daw hindi naton gid makita ang ini nga gina-mention diri ni King David. Anyat kung palapitan aton nga makitaan nga may ara gali sang sini nga mga ginatawag nila the well-trodden paths. Ini bala nga mga dalan nga kung diin amo ni siya ang ilaya nga ginaagyan. And some Bible commentators would even tell you that for hundreds and hundreds and hundreds of years, amo ni siya ang ginaagyan sa mga karnero. Amo ni siya ang ginapaagyan sa ila, sang ilang shepherd. So kung magkuha sang picture like ang drone magkuha sang picture, makita mo nga ang inigali nga mga hills do may ara ya sang linya-linya. May linya-linya. Pero ang linya hindi ya straight pasaka, kundi ang linya palibot sa sini nga mga hills. And Bible commentators would tell us nga ang inihang nga mga alagyan, the well-trodden paths, nahimo ini siya for hundreds and hundreds of years. In other words, every single shepherd from generation to generation amo ni ang ilang ginaagyan. Sugod anay sila magkaon diri sa dalom, so kung naubos na ini ang ini nga mga gagmay mga hilamon, masaka ini sila pero hindi sila makasaka, makataglad dayon. Maagi gid anay ni sila sang sini nga mga gagmay nga mga paths nga kung diin kung gisa maglibot pa ini, kadugay pa sa ini, but these are the right paths. And without these paths, hindi nila malabot ang ilaya nga halalbon. So amo ini ang gipakita diri sa aton ni King David nga kung diin he leadeth me in the paths. These are the paths. Dugay kung kisa malayo pa, kung kisa nagatiyog pa, but these paths are the right paths. Nga kung diin iya ginhambal diri that the shepherd would lead us in the paths of righteousness. So sa na-mention ko na ang aton nga title sang aton sini nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, shortcut or God's path. King David was already an old man when he wrote this song. Kag kun sa mag-look back bala siya sa natabo sa iyang kabuhi. Kag natabo sa kabuhi sang iyang family kag sa Israel. May mga tinion nga malawig ayhan ang paghulat niya. Ukon ang paghulat sang nasyon sang Israel. But anyway, even though this had been long paths, these had been the paths nga nagaliko nga kung diin ini magkadto, and yet iya nga naintindihan that as a shepherd, kung hindi niya ni sundon, nagapangayo lang gid siya sang aksidente o kung disgrasya para sa iya nga kagalingon as a shepherd o kung para man sa iya nga mga karnero. They have to follow this well-trodden path para makalabot sila sa ilaya nga pagkantuan. Now, as far as David is concerned, more than 10 years ang nagalabot sa tion nga gin-anoint siya pakadto nga nanginhari siya sa Israel. In other words, ang iya nga hulat, paano siya giyahan sa Ginoo every single day in this more than 10 years sa iyang kabuhi, nga ang sala man lang nga kung tuluko niya nga natabo sa kabuhi ko, nga ako isa lang ka shepherd, but by the time nga gin-anoint ako, amo na ni ang natabo subong sa ako nga kabuhi. For more than 10 years. So there were times nga pwede tanit niya maka-shortcut. Anyway, gin-anoint naman siya. Anyway, damo naman sa mga tao nga naka-intindi. Even the prophet Samuel, the judge Samuel, gin-made clear ato sa iya that he will be the next king. Siya na ang may right to become the king of Israel. But there were times that David was tempted, or ang mga kaupod man were tempted to make a shortcut. And let me just mention 3 instances sang iya nga kabuhi that pwede man lang tani mag-shortcut, pwede man lang tani makuha niya na ang ginharian, pwede niya man tani maagaw niya na ang trono. And yet, he refused to make a shortcut, but rather to wait on the Lord nga nagagiya sa iya sa mga dalanon sa Ginoo. Ang una dire, makita naton sa tatlogid ka chapters nga sunod-sunod. Nagasugod dire sa chapter 24, sa 1 Samuel chapter 24. Ang lugar, ginatawag dire Wilderness of En-Gedi. Kag dire sa Wilderness of En-Gedi, may ara dire sa mga areas nga kung diin may mga hills.
Kag sa sini nga mga hills may ara kung kisa sang mga tinion nga may ara sang mga sa mga caves. So nalabot sa tion nga si King Saul luyag niya pangitaon si David kay luyag niya pagapatyon. And the word of God would tell us in chapter 24 verse 2, then Saul took 3,000 chosen men out of Israel. Hindi lang mga ordinaryo kundi the chosen men nga pwede gid nila pangitaon. And they went to seek David and his men upon the rocks of the wild goats. Sunod sa istorya, wain na sang madalaganan si David kay wilderness, kung diin man sila, hapos lang sila dayo na makitaan. So ang ilang ginhimo, nagtago sila sa isa sa mga caves. But to make the long story short, it turned out nga ang napilian ni David kag ang iyang mga upod nga cave, amuman to ang napilian ni Saul kag sang iya man nga mga presidential guards nga didto si Saul sa sadto nga gabi magpahuway. I mean, just imagine, ara lang sila sa isa ka cave. Si David nga ginapangita niya kag siya mismo ara man dira. Iya upod ya 3,000 chosen men. Si David kag ang iya lang yang mga upod nga loyal sa iya, ara man sila dira. Anyway, to make the long story short, on verse 4 it says, and the men of David said unto him, behold the day of which the Lord said unto thee, behold, I will deliver thine enemy into thine hand, that thou mayest do to him as it had seemed good unto thee. So naglabot ang tion nga nakaplastar na sila ni Saul, wa gid sila na minsan nga ara gali sila ni David. So ang iya nga mga tinawo nga mga nagapati gid nga siya ang dasunon nga hari sang Ginoo sa Israel. Sila niya, ari na, naglabot na, amo nang ginhambal na sang Ginoo sa imo. Then this is now your opportunity. The shortest way to the throne is just to annihilate, is to kill the king himself, King Saul. But then, aton nga makit-an diri nga instead ina siya tani himuo ni David. Iya lang nga ginkuhaan ang part sang bayo ni King Saul. Kag amo ning hambal ni David sa iya nga mga tinaw. And he said unto his men, the Lord forbid that I should do this thing unto my master, the Lord's anointed, to stretch forth mine hand against him, seeing he is anointed of the Lord. So makita naton diri nga even though may ara na tani sang temptation, even the men of David already considered nga pwede nagitani nga ilaya nga patyo na lang si Saul para matapos na lang ang tanan ni nila nga mga problema nga naglabot sa ila kabuhi. Because they were so convinced that David would become the next king of Israel. And yet, as far as David is concerned, it's not my prerogative to take him out. Gin-anoint siya sa Ginoo, so ang Ginoo man, amo man ang makakuha sa iya. But as far as I am concerned, there is no shortcut. David was following the path of the Lord, even though it is already taking years and years and years nga i-fulfill ini sa Ginoo. In chapter 25, we have another story here. Nasang sila ni David kang ang iyang mga men ara dira sa wilderness, may ari sang isa ka tawo nga manggaranon gid siya. Ang iyang ngalan si Nabal. Kag damo ni siya sang mga karnero, damo man siya sang mga kanding. So sang tion nga kung diin ila na nga ginkuha ang nag-ani na sila sang ilang mga sa ilang mga patubas, or the way that they're going to i-share na nila ang ini nga mga karnero. Nagpadala didto si David sang iyaya nga mga tinawo. Kag nagpakilala sila nga mga tinawo kami ni David. Kag nakabalugid na ang imo nga mga sulugoon nga waay sang isa nga nadula sa imong mga karnero. So since amoy ni ang tion subong nga ginhimulbulan ang ini nga mga karnero, and I know it speaks of money, kag damo ang nakuha niya sa sini. So siling niya, nagkatulang kami diri kay luyag lang nga magano kung anong imo mga mahatag sa kay David. All of a sudden si Nabal nangakig. Kag iya nga ginpakahuyan ang mga tinawo ni David. Kag tungod sini pagbalik nila, si David nangakig man.
He brought his men with him with the intent na patyon nila ini si Nabal. I mean, there is only one way. I mean, we're talking about rugged men. We're talking about fugitives. Isa lang sini ang makatadlong sini. Among aton nga mga espada. But then, Nabal, ang iyang asawa nga si Abigail, on verse 3 naghambal dira nga Abigail was a woman of good understanding. Naintindihan niya ini nga mga butang. So sang nakita niya nga ang si David kag iya nga mga tinawo nagamartsa na pakadto sa ila nga lugar, ang ginhimo iya ni Abigail, iya nga ginsugata si David. Ginkuha niya ang tanan nga pwede niya makuha nga mga pagkaon, kag ang tanan nga pwede niya nga mahatag sa kay David, ginkuha niya, ginbitbit niya. Pero pamatiin naton bala dire ang iya nga ginhambal sa kay David. This is what Abigail would say. On verse 30. 1 Samuel chapter 25 verse 30. And it came to pass when the Lord shall have done to my Lord according to all the good that he had spoken concerning thee, and shall have appointed thee ruler over Israel. Inigaling ang mga tao nga daw wa ilang gasapak sa ila, kay kabalo silang si David fugitive. Ang iba ni sila sa ila gali nakaintindi that one day ihatagid sa Ginoo ang kingship sa kay David. So as far as Abigail is concerned, siling niya, naintindihan ko gid, nga maabot gid ang tion, nga ihatag ini sa Ginoo sa imo, nga ikaw ang manginhari sa Israel. Listen to verse 31. And there shall be no grief unto thee, nor offense of heart unto my Lord. Either thou hast have shed blood causeless, or that my Lord had avenged himself. But when the Lord shall have dealt well with my Lord, then remember thine handmaid. Kanami isang laygay sa iyan ni Abigail. Nya nga nasaway lang sang rason tungod kinangakig ka lang. Patyon mo ang akon nga bana. Kung ikaw na mangin Israel, ang hari sa Israel, maluk back ikaw nga may ara ka sang ginhimo. Nga ini siya, blot ini sa imo yang nga ngalan. Nga you did something. It's not because that this is the right thing, but it's because nangakig ka lang ya. Kabay pa hindi nimo ini paghimuon kay nakabalog ako nga ikaw ang mangindason nga hari sa Israel. Mga kauturan, what a blessing to have this Abigail in this chapter. To let David remember that there are some things nga kahapos lang tani maghimo siyang shortcut. Bao hapos lang tani kung ginhimo ko na tapos na tani ning problema. Wa na tani hindi na tani na maga-bother sa akon liwat. Yes, hindi mag-bother sa imo liwat, but I want to tell you, if that is not the will of the Lord, it will bother you the rest of your life. If you are going to take the matters into your own hand, instead seeking the path or the way of the Lord, abi naton ang shortcut, malabot din naton ang aton nga gusto. Probably that shortcut would even lead us to years in the future of guilt, years of regrets, nga ang ginhimo nato rather than waiting on the Lord. On the next chapter, another temptation as far as David is concerned about this, having this shortcut. Si Saul, nakatuon na sa leksyon niya, nga hindi gid siya magpulupanago na sa kuweba. So they decided, again on chapter 26, kami naghambal nga mga tao, ang mga sea fights naghambal sa kay Saul, nga sila niya ari diri si David, ari siya diri nayo nagatago. So they went there in the hill of Hakila, that is in chapter 26 verse 1. So sa siningation, ara na siya sa patag, ara siya sa tunga, kag ara iya ang mga sundalo palibot sa iya. So while they were looking for David, and it is really taking them days now nga pangitaon siya, so naga-camp lang sila dira sa wilderness. Anyway, to make the long story short, we realize na sang sadto nga gabi natulugan, namuokang tulog, not only si King Saul but the rest of his men, the chosen men of Israel, even General Abner, natulugan sila. Karon sa verse 8, sang muok ilang tulog, isa sang mga sundalo ni David nga si Abishai,
Verse 8, and said Abishai to David, God hath delivered thine enemy into thy hand this day. Now therefore let me smite him, I pray thee, with a spear even to the earth at once, and I will not smite him the second time. So nakabalogid sila nga hindi niya magpatupa si David. So here comes a man nga naghambal saya, okay, kung hindi ikaw, ako. Isahon ko lang ni, isahon ko lang. Hindi na ko magliwat pa, isahon ko lang. Tapusod ko gid siya sa isa ko lang ka birada sa iya. And in verse 9, and David said to Abishai, destroy him not. For who can stretch forth his hand against the Lord's anointed and be guiltless? So diri natin makita, I mean, this is the shortcut. Why wait? They had been waiting already. David and his men, they had already been waiting for many, many years. They were so convinced that they would be the next king of Israel. And yet, may opportunities na tani to take Saul out. And David could proclaim to be the next king of Israel. And yet, David did not do it. Mga kauturan, sa sinibala nga panguna-una, instead of following the right paths nga ginalid sa aton sa Ginoo, ini nga ginahambal naton nga shortcut ang buot sinihambalon kun kisa tungod kay impatient kita. Ginahimo naton ini ang shortcut, it's because we think that by doing this ay kadugay pa Ginoo nga manhaw. And I know during this time, this had already been 5-6 months na into this quarantine. And I know many are getting impatient now. San pa? And I could hear it over and over again, and many of us would be praying, oh Ginoo, sano pang vaccine? Oh, sano pang vaccine? Every time nga may news gani, gina-forward na yun. Ara ng vaccine, ara ng vaccine. But you know, when you consider this, the paths of righteousness, the right paths nga ginalid sa aton sa Ginoo. I mean, nag-agi ang ini nga kalibutan sa mga kasubong sini in the past few years, talking about SARS, talking about sang iban pa nga in the short time, mga pilalang ka weeks or pilalang ka months na eradicate dayon, and yet this pandemic is still hurting millions today. Is there a shortcut to this? But you know, sometimes shortcut also means taking matters into our own hand. Tungod kay hindi na kita makahulat, ginahimo ta na lang kung ano ang aton nga paminsar nga aton nga himuon. But also shortcut sometimes, it's because we don't follow or obey the instructions of the Lord. Nga amoy ni ang dalan nga dapat nato sa Ginoo daw kalayo sina. Ginoo daw perdipilo ko sina. Ginoo pa umod lang gid ya, amon lang gid na iya, aring kapuso ka para nga matapos na ni. So instead of following and obeying the instruction of the Lord, we want a shortcut. Or because sometimes, ang shortcut natin, it's because I want to get what I want. Gusto ko lang yung makuha ang gusto ko. May hambal pa gan isang iban nga daw hindi maayo ang expression by hook or by crook. So maski sa ano nga paagi, may rules man o kung waay man rules, maski ano man, basta makuha ko lang, kuhaon ko gid. Now, I believe at this point, sang ato niya nga sermon, why na sang isang dakong example sang sini of taking shortcuts kung hindi makita naton sa kabuhi ni King Saul, the king who was before David. In 1 Samuel chapter 13, may istorya diri nga dapat may ara sila sang kaaway kag mahatag sila sang offering sa Ginoo. Si Samuel amo ang mahatag sang sining offering. And yet, na-late si Samuel. So sa pagka-late ni Samuel, in 1 Samuel chapter 13, so sa verse 11, aton diri nga makita nga si Saul tungod kay na-late si Samuel, si Saul amo na yang nag-offer. On verse 10, and it came to pass that as soon as he had made the end of the offering of the burnt offering, amo na ginhimo ni Saul. Kay sagi na siya hulat, waay pa yung nag-abot si Samuel, ihaya nga gin-offer that only the priest could do this, and yet Saul did it.
Ang naging humble siya ni Samuel, "What hast thou done?" And Saul said, "Because I saw that the people were scattered from me, and thou comest not within the days appointed, and that the Philistines gathered themselves together at Michmash. Therefore said I, the Philistines will come down now upon me to Gilgal, and I have not made supplication unto the Lord. I forced myself therefore, and offered a burnt offering. And Samuel said to Saul, Thou hast done foolishly. Thou hast not kept the commandment of the Lord thy God, which he commanded thee. For now would the Lord have established thy kingdom upon Israel forever, but now thy kingdom shall not continue." Diri bala naton makita sa chapter 13, tungod kay naging impatient si King Saul, and he took already the matters into his own hand, nga instead siya bilang isa ka political leader, he took upon him the priestly duties to offer the sacrifice. He transgressed the commandment of the Lord. Kag tungod sini, na forfeit niya ang blessing to be the king, not only sa iya nga tion, kun hindi sa iya man nga kabataan. I could have established your kingdom, your kingship forever, but because of what you did, you wanted to have that shortcut. Then ang Ginoon mangita sa dason nga hari. Now another instance nga aton diri nga makita in 1 Samuel chapter 15. Gininstruksyonan si King Saul nga dapat sa pagpakigbato nila sa mga Amalekites, since this had been promised by God in the time of Joshua, that God is going back to these Amalekites nga sa time ni Moses, that the Lord will punish these people. So sa time nga may ni King Saul, God wanted to do sang iya nga gin-promise sa sini nga mga tao sang Diyos, that God is going to judge the Amalekites through the armies of Saul. Anyat kung makita naton, si Saul naman niya, instead nga himuon niya ang gin-instruct sa iya sa Ginoo, ang iya nga ginhimo, gin-spare niya. On verse 20, and Saul said unto Samuel in chapter 15, Yes, I have obeyed the voice of the Lord, and have gone the way the Lord hath sent me, and have brought Agag the king of the Amalek, and utterly destroyed the Amalekites. But the people took the spoil, sheep and oxen, and the chief of the things which have been utterly destroyed, to sacrifice unto the Lord thy God in Gilgal. Gininstruksyonan na gid sila sa Ginoo nga muning himuon nyo, anyat ginspare niya ang hari. Anyat ang mga importante, ang mga mahalalon, ang mga sapat ginspare niya man. Ang iyang rason para i-offer niya ni sa Ginoo. Look at verse 22. And Samuel said, Hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. For rebellion is a sin of witchcraft, and stubbornness as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, he hath also rejected thee from being king. So here is the king, King Saul, nga para sa iya may mga butang nga hindi ko makahulat, may mga butang nga kinahanglan himuon ko, may mga butang nga tungod kay hindi na amo ang gusto ko, hindi amo na ang luyag ko, even though I know that I have specific instruction from God and from His Word. And yet, as far as is concerned, I will do it my way. I'll take the matters into my own hand. I won't follow or obey the instruction. I want to get what I want by hook or by crook. So diri naton makita kung paano ang ini nga hari na palpak tungod diya kay para sa iya, waay niya ginsunod ang instruction sa iya sa Ginoo. Now the book of Proverbs would tell us in Proverbs chapter 14 verse 12. If you have your Bibles there, basahon ko sa inyo diri sa Proverbs 14:12. Amo ni ginhambal sa pulong sa Ginoo. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Balikan tatublang aton nga background. May mga alagyan nga daw kanami agyan. May mga alagyan nga malibot kapagid nga ma-circle around kapagid sa hill
Kung pwede ka naman lang niya magtaklas ka lang to dayon kag abot ka na didto ya sang damo naman nga halalban. There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Gin-endanger mo lang ang imo nga kagalingon kung mag-shortcut ka kay hindi amo na ang dalanon nga gin pertenecer sa imo sa Ginoo. Na may ara sang panahuna sang sini ginatawag bala nila nga cast sheep. Isa sang sini nga mga writers about sang Psalm 23 iya nga gin-discuss ang ini nga cast sheep. Ini nga expression amo ini nga kun magtalang gani o kun maglabot gani sa punto nga hindi na makit-an kag hindi na makabalik or hindi na makatindog ang karnero. Amo ni sila ginatawag the cast sheep. Sa Genesis 22:13 may ara dira sang isa sa mga cast sheep nga sang time nga i-offer na tani ni Abraham si Isaac nga gin-spare sa Ginoo nga hindi na i-offer paglantaw niya dito sa unhan may isa dito ka karnero nga tungod kay laba na iyang mga sungay na naipit siya sa mga hilamon dito nga hindi na siya makagawa. Now kung hindi ni sila makita after few days, it's either kaunon sila sa mga sapat or sila na mismo tungod sa gutom man kag sa uhaw mapatay sila. No may ara man nga mga tinuon kun kisa nga kung nagapahuway-huway ni sila labi na gid sa tion nga damol na balahibo. Nga kung kisa sa mga luhob-luhob makahigda sila kag all of a sudden ang ilang apat ka tiil ara na sa babaw ang iniyang makarnero has no way of going back again. So amo na kung maglinakat na ini ang tanan nga dal-o na sila sa ila nga shepherd, ini nga cast sheep nga ara dira nagahigda tungod ayhan kay pertina ka bugat sang iyaya nga balahibo o kung tungod kay nagtambok naman siya. Kung amo na iya sitwasyon, it will only take hours. Tubtob ang iyaya nga mga ang blood niya manaog na kag dugay-dugay hindi na siya maparalyze na siya. Dugay-dugay before nakapalayo ng it's either may sapat nga magkaon sa iya or ang mga vultures dito sa babaw naga-circle na kay nakabalo na sila dugay-dugay mapatay na ini nga sapat. In Matthew chapter 18 verse 12 naintindihan gid ini sa mga shepherd nga aman nga nakasulod na ang 99 pag-isip niya may isa nga kulang. Nga nagdali-dali gid siya. Ginsecure niya ang 99, binalikan niya gid because ang ginbalikan niya is a cast sheep. It's either nabilin to siya, natingkaya to siya, or it's either na naguot siya dito sa mga hilamon, or it's either nag-shortcut siya nga nadagdag siya sa pilas, kag napilasan siya, kag hindi na siya makalakat. Kag nakabalo lang gid siya, few hours lang gid, mapatay na ang ini nga karnero. So the cast sheep, we could find them to be helpless. They could not help themselves. They're also defenseless. Na kung atakihon sila sa kung anuman nga sapat, waay gid sila sa inyong bato. But also they are clueless. Clueless in a sense, nga kung magtalang ini sila, hindi na ni sila kabalo kung paano sila magbalik. Their only hope, their only help, their only defense is their shepherd. You know, when we think of that, sa subong naton nga sitwasyon, why gid kitaya na minsar that we are helpless, that we are defenseless. Kagway man kita sang clue kung ano na until this pandemic came. Damo ang nagahambal sa akon nga siling niya para na lang gid nga makahalong kasubong paminsaron mo na lang gid nga ang tagsa-tagsa COVID positive. Hindi ka na lang gid magkumpiyansa kay maski sila gani mismo wa man sila kabalo kung diin sila na-expose. And yet we realize, especially ang aton nga mga frontliners, kung paano sila ka defenseless, ka helpless. We hear about a doctor, we hear about a nurse, we hear about a medical technologist nga nagkala positive. I know that they have taken care of themselves. We know nga ang tanan nga mga health protocols ginhimo na nila. And yet we have come to this point, mahambal kita, Ginoo, I will be a cast sheep without you. Kagang akon lang gid nga kasiguruhan nga maghatag sang akon nga defense kag bulig sa akon. Ikaw lang gid Ginoo. So that's why when we think of God's path,
King David would tell us this in Psalm chapter 37. Iya man ini nga bahanon nga magpakita sa aton kung ano ini ang dalanon sang Ginoo. Hambal sa verse 23 and 24. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Though he fall, he shall not utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. There are three things that I want us to see here about God's path. First of all, God's path para sa imo kag para sa akon, they are established, they are directed, they are ordered by the Lord. The steps in this journey, why kitagin palantaw sa ginatawag bala nila kung kisa end in view. If you start a journey, dapat ya mahibaluan mo kung ano bala ang end in view. Nakita mo na kung diin ka makadto. Nakita mo na kung ano gid bala ang imo nga kaladtuan kag amo gid ni ang imo nga tinutuyo. I know this is good when you strategize, when you plan. But you know, if you are following God, that is not how God is going to direct our lives. That is not how God would lead us in His path. As far as God is concerned, it is one step at a time. Siya nakabalo kung diin ini nga mga dalan nga pwede naton lapakan sa aton nga mga tiil. It's just one step at a time. I know that you heard that expression, but then going back sa sini nga mga shepherd, that as they go through, makadto sa sini nga mga hills, makadto sa sini nga mga valleys, the shepherd would choose of these well-trodden paths. Maglihis ka lang sini, masaka ka dito, nga perti ka taas. Pwede ka mahulog, at pwede ka mapatay. Kung maglihis ka naman, pakadto diri, sa dalo, madanlog ka, madagdag ka dito, pwede ka man niya gihapon mapatay. So you are going to follow closely your shepherd one step at a time. And the way the Lord is going to tell us about this, the steps of a good man are ordered, established, directed by the Lord. One step at a time, Ginoo. Sabi niyo kung ano ang worry? Ang worry tungod kay ang aton subong nga tikang nga ginahimo, ginapalibgan ta kung ano nga tikang ang himuon ta sa buwas. God is going to direct us one step at a time. When we worry about our steps tomorrow, amo nang nagadala sa aton sang anxiety, amo nang nagadala sa aton sang worries. But if we take that step, one step with Him, nakita naton dito siya naglapak, sunudon man naton ang iyang lapak, God is going to order our steps. Why? The word lead here, hindi siya sa likod, ari siya sa atubangan, gently leading us. Kay para makita tagayd kung diin siya naglapak, kung diin siya naglapak, dito man kita matungtong sa atong tiil, because we know that that is safe, that is secure. If we go on the right or on the left, pwede gid ya makaship ako. But then we realize here that God established, God directed, God ordered our steps. But second here, I could also see that the shepherd sometimes is the path or the way. John 14:6, Jesus said, I am the way. Now, having said that, I don't know kung naka-experience ka mo, may kadtuan ka mo, may laktan ka mo, labi na gid ayhan ibutang tabi sa daw masiot nga lugar, o kung sa lugar kung diin hindi ka gidya familiar. Waay man sang dalan, waay man sang sign, waay man sang trail, waay man sang map. Ang nagagiya sa imo maghambalang sunod ka lang sa akon, sundalang ko. Sundalang ko. Kaya hindi ka gid madula. So basically, ang aton nga dalan, amo ni ang tao ang nagalid sa aton. So there are times nga hindi ka insindi, kag waay kita kabalo kung diin ang aton niya nga lapakan. But as long as the shepherd amo na nang ginalapakan niya, then follow him. The shepherd becomes our path. The shepherd becomes our way. Now I don't know kung naka-testing ka muna sa mga maglakat-lakat bala, mga magkadto sa mga bukid, sa uma, kung ano nga paglantaw mo duwa, ay man daw siot man lang ni tanan. Ang naga-guide by dalala na siya nga binangon. And He will clear the way. And before you know it, nakalabot na kamo, kung maghambal ka, kung ako pabalikon, hindi nagid ko tuya, kabalo, hindi na ako katultol kung ano ginagyan. Tidi ng dalan. Why isang dalan? Except the one that was leading you.
amuya ang nagpakita sang sina nga dalan. So this is how God is going to direct us. He is going to direct our steps, that He is our shepherd, the one that's going to show us the way, and He is the one that's going to be our way, our path. Na kung kisa maghambal ang iban, how did you get here? Nga nakalabuot ka di? Sino nagtudlo sa imo? I would never know. Ang nabalaan ko lang, nagupod ako sa ako nga manugpahalab, amo na nga ari ako diri. But then lastly here, makita man naton on this verse, that reversal or falling may be part of the journey, but God is there to uphold us. Why gid ya naghambal ang Ginoo nga waay sa mga reversals, waay sang mga tumba-tumba. Pero naghambal gid ya ang Ginoo sa klaro gid ya kaayo nga promesa niya, though he fall, he shall not utterly be cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. Nabi niyo bala sa sining tion, when we think of this, ano ang aton nga response? Are we going to disobey? Are we going to disregard? Are we going to be weary? Are we going to grumble? Are we going to be tired kung paano ang Ginoo nagalid sa aton? Are we going to take that? Or mahambal kita, Ginoo, as long ikaw nagalid sa amon. Ginoo, this had already been 6 months. Ginoo, as long ikaw man ang nagalid sa amon, nasunod gid ako, Ginoo. Masalig ako, Ginoo. I will never give up. I will continue walking in your paths. Yes, this is a long road para makakita kita sang vaccine. I know this had been a long road para magbalik kita sa normal. But rest assured that as long as He leads us in the right path, it may be long, it may take years, it may take months, as long ang Ginoo manggihapon amo ang nagadirect sa aton mga steps every single time. There is safety, there is peace, there is joy, there is contentment, there is blessing, as long ang Ginoo amo ang nagalid sa aton nga mga kabuhi. Kabay pa nga ang pulong sa Ginoo, gamiton sa Ginoo nga panghangkat ini sa tagsa-tagsa sa aton sa siningaga, magapangamuyo kita. Ginoo, salamat gid. Lord, waay gid sang isa sa amon nga eksperensyado sa sining nga naabtan, na eksperensyahan, na dangatan Ginoo sa amon mga kabuhi subong. Nobody, Lord, could say that we are expert in this pandemic time. So Lord, gin-challenge mo kami na ikaw ang Diyos nga amo ang magagiya sa amon. Lord, we are not going to think of shortcut. Lord, we're not going to take matters into our own hands. Lord, help us not to be impatient, but Lord, to trust in you, to take that one step with you, to trust, to commit, to surrender, to joyfully, Lord, walk the journey with you. O kabay pa Ginoo ang mga nalapyuan sa siningation buligi man sila. Ang mga nasub-an Ginoo lipaya sila. Ang mga naproblemahan Ginoo ipakita sa ilaliwat ang imong kusog kag ang kalipay nga dira lang sa imo. Hangkata kami Ginoo. Yang Ginoo ang iban by taking so much into both our minds that we're going through now sang mga panic attacks and anxieties and worries. O Lord, hold our hands, that as we go through this, one step at a time, Ginoo, though we may fall, hindi kami Ginoo ma-utterly cast down. You are going to uphold our hands. You are going to hold us. So thank you, Lord, for your word. Encourage us today and always in Jesus' name. Amen.